Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Isa pang edisyon ng programang Break Time. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan. Thea Pecho Corpus. Tuloy-tuloy sa magbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. RH Break Time. Sa ating pong mga headlines, good news, Miss Yay! Thea. Ha? Pwede na to. Pwede na, kahit paano, no? Well. Kesa naman sa wala. Well, Presyo ng petrolyo, abay, asahan daw po ang katiting na rollback sa susunod na linggo. RH Break Time. isa pang good news, civilian mission sa Baho de Masinloc, tagumpay. Yun. At generally peaceful, ayon yan sa atin ito, coalition. Sa kabila ng sila'y Na challenge. binuntutan, saka ineskortan. Ayan. ng Binantayan China lang Coast naman Guard. talaga sila. Talaga naman. For no? their safety. Ay, sus apo. RH Break Time. Pangulong BBM pinaghahanda daw pong sinatang lakas ng Pilipinas sa digital warfare. Ha? RH Break Time. China, Oh. nagbantang Ha? aarestuhin Ha? at ikukulong Ba- ang mga dayuhang papasok sa kanilang teritoryo. Naku po. May delikado yan. Trespassing. Tayo magte-trespass sa sarili nating nating- teritoryo? Oo. Wow. Ay, susabo. Pwede bang ganun din ang gawin? Oo. Pwede bang sa itzatay? kanila? Kaya ba natin to? Basta atin to. Oh, yan. Atin to. RH Break Time. O yun daw ang panguhuli sa mga unconsolidated jeepney sabay ipinaubaya po ng LTFRB sa PNP, LTO at maging sa MMDA. RH Break Time. Mga kumasa sa Bail Reveal Challenge, pinag-ingat ng Meralco. Bakit? Bakit? Baka tumaas pa Kasi lang. ang binabanggit dito baka raw mahak sila. Mas scam. O kasi 'di ba nakalagay diyan yung CAN. mga data information, yun yung CAN, Oo. o 'di ba? Oo. Yung account number Oo. ng customer. Oo. Customer account number. Talaga naman no, delikado ho 'yan. Mm. Kaya ingat po tayo. So pwede naman yung bill reveal challenge basta mag-ingat lang. Yun. RH Break Time. 4 na milyong botante abay buburahin ng COMELEC sa kanilang listahan matapos daw mabigong bumoto sa dalawang nakalipas na eleksyon. RH Break Time. Pero pwede ulit magparehistro. Oo, magpa-register ulit. Ayun. Higit 85 milyong pisong iligal na droga na sakote sa Metro Manila, ayon yan sa NCRPO. RH Break Time. Isang retiradong pulis pinagtatagan ng kanyang kainuman. Patay dyan po sa may Sorsogon. RH Break Time. Ngunit higit 74 na Wow. milyong pisong Wow. Lotto jackpot prize Ano nangyari? nasungkit Ha? ng Nako. hindi ako eh. Hindi ka ba? Nag-iisang betor. Nag-iisa lang? Nag-iisang Wow. betor at hindi ako yon. Lone Ranger, ha? Ayan. Wow. Yan ang mga pagkakataon Congratulations gusto kong to maging them. mapag-isa. Oo, di ba? Mm-mm. May nakita akong isang post na na kumubra ng Magkano? ng jack, siguro 60 plus ba 'yon? Uy, pwede na yan. Jackpot price o 58 ba o Oo. almost 60. Okay na yan. Kaya sabi niya kasi laborer siya. Oo. Siya, naka-hood. Okay. Tapos Covered. nakayuko siyang ganun. Hawak-hawak niya yung cheque. Oo, na yung mock binigay check. ng PCS. Mock check o mock- totoong check? Mukhang totoong cheque yun eh. Totoong check na yung hawak kasi niya. yung ganun yung design. Okay. Sabi niya,
mananatili akong simple. Okay. Hindi ko ipapahalata sa mga kapitbahay ko na ako'y tumama sa loto. Oo naman, dapat. Dapat Kasi, lahat ng kamag-anakan mo niyan, di naman sa nila lahat ng kamag-anakan mo, saka yung mga nagkukunwaring kamag-anak mo. Yun na nga, lahat magiging kamag-anakan mo. Yun pala dapat yung statement. Lahat kakilala ka na, di ba? Lahat kilala ka, lahat gay-gayamon. Ay, Diyos me, yan naman. Pero nung wala ka, awan. Wala, di ka pinapansin. Ngayon, nangabakan? Oo. Mabango ka. Ay, oo. Kahit di ka maligo, mabango ka pa rin. Kabagis! Diyos me. Kami, Pero lagayan. tama yun, huwag kayong magpapahalata. Oo. Pag ako nanalo sa loto, mag-all black ako. Ninang Teya. Pag ako nanalo sa Ninang, loto. ano po Ninang? Ganon, di ba? Ha? Hindi nyo malalaman. Hindi mo malalaman. Ay, sus. Tsaka mag-all black ako. Ganun Para hindi ba? nyo mamumukhaan yung katawan ko, ganyan, mukha ko. Hindi. Kahit na nakahood ka, makikita ang beauty mo. Hindi. Tatakpan ko dati, tapos maglalagay ako ng eye makeup na black. Parang soldier. RH Break Time! Maiwas lang. Ngayon po sa ating mga balita, good news po sa mga motorista, abay namumuro ho ang rollback sa presyo ng gasolina at diesel sa susunod na linggo. Sa pagtayo po ng oil industry sources, sabay posibleng maglaro daw po sa 25 centavos hanggang 55 centavos ang tapyas presyo sa gasolina bawat litro, habang posible namang walang paggalaw o may katiting na 10 centimos na rollback sa bawat litro po ng diesel. Sa kabila po rito ay nakaambang tumaas. Ha? Hindi lang pala rollback, so mayroon palang pagtaas. Taas ba ba? Abay, tataas pala ang bawat litro ho ng kerosene na posibleng katiting din. 10 centavos to 40 centavos sa bawat litro. Uy, malaki pag 40 centavos na. Oo, sana 10 lang. O sana wala. Magkano rollback ng diesel? Wala pang, halos wala pa raw yata. O kaya 10 centavos eh. Hanggang yun na, sagad na po? Baka yun ay sasagad, 10. Wow. Manalangin na lang po tayo. Sana sumagat pa siya ng 50. Ayan. Na rollback sa diesel. Tapos yung rollback sa gasolina dapat isagad ng piso. Alam mo, pangarap ko talaga, bumaba pa talaga yung mga presyo ng mga fuels natin. Akala ko pangarap mo magkaroon ng gasolina ng sasakyan. Magkaroon ng isa pang sasakyan, parang magastos yan. May diesel ka na, may gasolina ka pa. Kaya kapag ano ang may mas mababang presyo, yun ang gagamitin mo. Wala tayong pabili niyan. Kabilang po sa tinutukoy nga po ng mga oil expert na maaring rollback at pagtaas ay yung pong uptick sa US inflation data at pagbaba naman ng demand ng krudo sa China. Good news! Dahil payapang natapos ang ikalawang civilian mission ng ating ito coalition sa West Philippine Sea. Pasado 2:00 kaninang madaling araw nang dumaong sa Susi ang main boat ng convoy na FB Bingbing 1. Sakay nito ang ating ito co-convener at Akbayan Party President na si Rafaela David, running priest Robert Reyes, leader kasama pala si Father Reyes ng Masinloc fisherfolk na si Leonardo Quaresma, volunteers at ilang foreign at local media kasama ang DZRH News. Ayon sa atin ito, generally peaceful ang halos 2 araw na paglalayag sa kabila ng harassment at illegal na pagharang ng China sa mga papasok sa Baho de Masinloc. 2 Chinese warship ang pinadala ng China para lang takutin ang civilian convoy na kinabibilangan ng People's Liberation Army Navy Vessel 175 at 668, maging ang 3 China Coast Guard vessels. Hinihintay pa ngayon ang anunsyo kung magkakaroon ng ikatlong civilian mission ang atin ito. RH Break Time! Matapos nga po ang halos 2 araw, nakabalik na po ang atin ito team sa Subic, Zambales kanina pong pasado 2:00 ng madaling araw. Sa report ho ni RH52 Edniel Parosa, itineklarang matagumpay ang civilian mission sa kabila ng pagbuntot ng mga barko ng China. Ayon po kay atin ito co-convener Rafaela David, nagawa ng advance team na malagpasan ng China blockade at nakarating sa layong 20-30 nautical miles ng Scarborough Shoal. Abay sila'y binututan ng Chinese Navy Vessels 175 ang advance team, pero agad silang nakapamigay ng langis at pagkain daw po sa mga mangisda sa naturang lugar.
Hindi na tumuloy sa Bao de Masinloc ang pinakamalaking vessel na kasama sa misyon sa kayang media dahil po sa presensya ng Chinese Navy vessel. Good news! Atin ito's advanced supply team was able to breach China's massive and illegal blockade in the vicinity of Bajo de Masinloc. Our advanced team, composed of 10 brave individuals coming from Akbayan, PRRM, and PKSK, Atin ito volunteers, were able to reach 25 to 30 nautical miles from Bajo de Masinloc. Their mission did not go unchallenged. They were shadowed by a Chinese naval ship with a body number 175, but despite that, they were able to provide a total of 1,000 liters of fuel and 200 food packs to the fisherfolk communities there. Yan po ang tinig mga kaibigan ni atin ito co-convener Rafaela David. Samantala, hindi na panatag ang mga mangingisda sa Panatag Shoal. Wow. Tila ganito ang sentimiento ng mga mamamalakaya sa bayan ng Masinloc, Zambales, lalo na ng mga baguhang wala pang karanasang makaabot sa Scarborough Shoal. Ito'y dahil ayaw umano nilang maharas ng China gaya ng nababalitaan sa mga dati nang nagpupunta sa common fishing ground na hitik sa yamang dagat. Sa pagsampa ng DZRH News sa atin ito civilian mission, binanggit ng mangingisdang si Tatay Raul na kontento na sila sa pagsisid sa mga payaw na mas malapit at mas ligtas kaysa sa Panatag Shoal. Dagdag pa ni Leonardo Quaresma, leader ng mga mangingisda sa Masinloc, kabilang sa harassment na tinatanggap ng mga Pilipino mula sa mga Chino ay ang sapilitang barter na palugi o hindi patas. Narito ang naging pahayag ni Leonardo Quaresma. Totoo yung napapabalita na sinasabi na yung kanilang panghuli, pag inakyat yung mother boat nila at pinili yung magagandang huling isla, pinapalitan lang kung anong loaders na gusto nilang iabot sa mga isla na. Yung tira-tira nila, yun na lang ang naiiwang. Yan ang bahagi ng pahayag kay Mang Leonardo Quaresma. Ayun, naku naman no, kawawa naman. Hindi sila mapanatag habang sila'y nasa Panatag Shoal. Ha? Kabaligtaran ng Yung pangalan ng pangalan, lugar. no? Oo. Ay, Walang sus. kapanatagan. Ayun. RH Break Time. Dito lalo silang hindi magiging mapanatag. Bakit? Target daw. Target arestuhin Naku po. ng China. Nang. Ang mga dayuhan Grabe naman. Dyan amin to eh. na pumapasok umano sa South China Sea. Talaga. Dali, paano kung Part siya. bumiyahe dyan yung aircraft carrier ng US? Oh. Aarestuhin ba nila yun? Hindi, ano din, i-challenge. I-radio challenge. Di ba ganun yung ginagawa nila, ni-radio challenge? Talaga tong China na to, pasawayan. No? Oo, sutil. Sutil, ha? Inilabas ng China ang naturang kautusan kasunod po ng isinagawang civilian mission ng atin ito sa West Philippine Sea. Bate po sa iniulat ng South China Morning Post, simula Hunyo. Wow. Maaari na raw hong i-detain ng China Coast Guard ang mga trespasser kahit wala pa raw hong paglilitis. Wow. Anila ang sinumang dayuhan daw na illegal na papasok sa border ng China, maaari daw hong arestuhin at makulong ng 2 buwan. Ha? 2 months, 60 days. Naku, baka matuto na sila mag-Chinese yan. Ni hao. Ni hao. Ay, susapo. Ay. Pag ganun, parang, Asaway mo, parang, apaw. ano na yan, parang Chinese chant na yan. Apaw. Hindi mababayaan ng pamahalaan ng mga sibilyan na nakatira sa mga isla ng West Philippine Sea. Ito ang pagtitiyak ni Defense Secretary Gilberto Teodoro kasunod ng pagbisita sa Pag-asa Island kasama sina Senate President Juan Miguel Zubiri, Senator Joel Villanueva, Senator J.V. Ejercito at mga opisyal ng AFP at PCG. Sabi ni Teodoro, may nakalatag ng contingency plan sa oras na tangkain ng China na saktan ang mga civilian residents sa mga isla. Baka mataniniwala
naniniwala siyang hindi ito gagawin ng China dahil alam umano nitong kokondenihin sila ng buong mundo. Sa report ng Westcom kahapon, 22 barko ng China ang nakadeploy 6 na kilometro malapit sa Pag-asa Island. Narito ang bahagi ng panayam kay Defense Secretary Gibo Teodoro. Sa tingin ko po safe sila because no right-thinking nation will attack civilians. Kailangan po natin ng civilian dito because this is for them. This is not just purely for military purposes. Ang beneficiary nito ay civilians, ang resources, ating undersea and subsea resources para sa inyong lahat. Yun si Defense Secretary Gibo Teodoro, talaga naman, Dapat talaga alagaan natin kasi Pilipino pa rin yung mga mapanatag nandun dun sa warning ng China Trespassing? Oo, tayo Magte-trespassing ka sa sarili mong bahay? Nating teritoryo? Teritoryo? Wow, Meron bang naman. ganon? Anyamot na. Ako. Iba na pala. Oh. Buti na-inform tayo. RH Break Time. Standby ho sa iba pang mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Ngayong pong thank God it's Friday. Biyernes na pala. Maraming mga sale sa mall ha. Marami ba ngayon? Pero hindi katulad dati, hindi ko lang sure baka kanina in-implement lang. na ba yung mas maagang Hindi pa ata, wala Hindi pa? Oo. Hindi pa in-implement yun? Hindi ganun karami, feeling ko lang mall goers ngayon, compare doon sa mga dating mga 3-day sale, yung mga usual ng mga sale ngayon. Parang matumal. Nagtitipid, no? Siguro, kasi alanganin. Alam mo kung bakit? Nagbayad na ng Meralco bill na napakataas. Siyempre kasi dapat naman talaga yung iba kasi doble yung binayad. Dumoble daw kasi yung konsumo nila sa kuryente. Huwag mo akong pakabahin kasi ngayon pa lang ang reading ng sa amin. Marami talaga ngayon. Ngayon pa lang ang reading ng iba sa amin. Iba nga nabulaga. Wow! 6,000 na babayaran ko? Samantalang dati nagbabayad lang daw sila ng mga 3 to 4. Syempre, dati hindi naman kayo nag-aircon, hindi bukas-sara ang ref, wala kang ginawa kundi ibukas-sara yung Frigidaire, wala naman laman, tubig lang. Frigidaire, panahon pa ng dekada 70, Frigidaire, di ba? Diba? Bukas-sara ng ref, tubig lang naman laman. Tubig lang laman kasi kailangan mo ng malamig na tubig, di ba? Yes, correct. Pero okay lang yan. Pero alam mo, iba matalino rin, no? Lalo sa mga probinsya. Na talagang nagbebenta sila ng mga ice water, mga nilalagay lang sa fridge tapos ibebenta mo. Alam mo, ang namimiss ko, yung mga tapayan. Tsaka balon. Kasi yung mga riyan, pagka dyan mo nilagay yung water, di ba? Natural na lalamig sila. Oo. Di ba? Ay, naku. Hindi lang yan, pati yung mga bill sa tubig. Ha? Naglalaki yan lahat ng bill. Pati bill-bill. Pati bill-bill. Tama yun, pati bill-bill natin. Ako naman, Pero ito, pinaghahanda ho ni Pangulong BBM ang ating sinataang lakas ng bansa laban sa tinatawag na digital warfare. Ha? Abay talagang kaliwat kanan na yung mga tumitira ngayon sa sa digital cybercrimes na talagang uso cybercrime, digital world. Wow. Ito pa, yun daw hong panguhuli sa unconsolidated jeepneys, abay, ipinaubay na ho ng LTFRB sa PNP, LTO at maging sa MMDA. Ito, Miss Thea, yung mga kumasa sa bill, anong gagawin? Mag-ingat. Mag-ingat. Kasi nga nandun yung CAN. Bill Reveal Challenge. Huwag kayo mag-bill reveal. Tsaka baka mamaya, madisgrasya pa kayo. Ganyan kalaki yung bill mo. So, ibig sabihin pambayad ka Sandali, nag-a-appear ba doon yung address mo? May iba na nakikita. May burahin nyo? Kung saan ka galing na, kung anong branch ka ng ay yung mahuli ko nakita mga Dasmariñas, Cavite. Mahirap yan. So, madali kang matutuntun na, diba? Wow. Oo, pag magbabayad ka ng bill. Ang laki na binabayad pa, malaki palang perang bitbit ito. Diba? Oo. Mali ba nila na online payment yung ginagawa? Yun, dapat talaga online na lang. Oo. Mas safe pa. Huwag ka lang mabiktima ng cybercriminals. Meron ding, sus, ang daming mga scam ngayon, no? Ang dami nating problema, ang dami nating issue. Heto, yun daw pong 4 na milyong botante, abay buburahin na raw po sa listahan ng COMELEC matapos hindi sila makaboto for the past two elections. Paano daw yung mga sinasabi nila ghost voters? Abay, dapat tanggalin din. Dapat naman talaga yung tanggalin. Iba na. Ghost na yun, mga patay na yun. Oo, patay na talaga. Literally na ghost. Meron lang bumobotong ibang tao Ha? Higit daw po sa 85 million pesos daw pong halaga ng illegal drugs
nasakote sa mga serye ng drug bypass at drug bust sa buong Metro Manila. Ayon po yan sa NCRPO. Very good. Isa namang retiradong pulis. Ako. Nakipag-inuman. Oh. Mukhang sila'y nagkainitan. Oh. Pinagtataga ng kanyang kainuman. Patay. Pag inuman, walang tagaan. Saka dapat yung alak, espiritu ng alak, kasi meron daw talaga espiritu ng alak eh. Inilalagay dapat sa tiyan. Sa tiyan. Huwag sa ulo. Ba't kasi nilalagay sa ulo? Diba? Pag inom, lunukin mo. Tapos, iihi mo lang yan para mawala na agad yung epekto. I-jingle nyo. Oo. Diba? Saka, baka naman, saka pag nagiinuman, di ba dapat sinasabay ng kantahan para okay yung... Wag lang my way daw. Mag-aagawan sa mikropono? Hindi, tsaka nakakatakot. Diba yung may, parang sabi nila may sumpa daw yung... The end is may sumpa near. daw yung my way. Pag kinanta sa video. Apo, buti pa tong si Lucky Betor, ano? Meron kagad siyang instant na 74 million pesos. Oo. Ha? Ang galing naman. Is-iso na, no? Ay, so na lang. Ay, nyamot na po. Balato mo, tapaw. Oh, tingnan mo? Di pa nga natin siya kamag-anak, pero mag-anak na natin agad siya. RH Break Time. Pilipinas ang oras. Ganap na pong alas 4:32 ng hapon. Time. Ang bilis naman ng oras, Miss Tay. Ano bang oras natin ngayon? Ganap na ang alas 4:39. Ang bilis naman. Kayo ho ba'y nakapag-break time na? Ha? Madamapay lang. Ano ba ang inyong break time? Tayo. Tayo laway. Oo. Pwede na yan. Pwede na yan? At least nalulunok mo naman laway. Oo. Pamagpagtibisin. Ang inyo pa rin mga lingkod, sina Ray Sibayan, sa ngala po nila kay Mayor Deo Macalma. At Thea Petro Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! RH Break Time. Dumako muna tayo sa ating mga report. Mas marami pang tourist rest areas. Asahan daw po sa buong bansa ayon po kay Pangulong BBM. Ating alamin sa report ni RH14 Let Narciso. Miss Let. Noong Miss Thea, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas dadami pa ang mga turistang bibisita sa Pilipinas kung mayroong magagandang pasilidad. Kaya naman parte ang tourist rest areas sa Infrastructure Development Program ng administrasyon. Kanina ay pinasinayaan ng Pangulo ang TRA sa Pagudpud, Ilocos Norte. Kauna-unahan ito sa Northern Luzon na inaasahang hahatak ng maraming bisita sa Ilocos Region. Ang bawat TRA ay mayroong Tourist Information and Assistance Center, restrooms, breastfeeding station, charging at workstation na may internet connection, rest area, automated teller machine, dining area at pasalubong center na nagtatampok sa mga lokal na produkto sa lugar. Pangsyam na itong TRA sunod sa mga naunang na-turn over sa mga lokal na pamahalaan ng Rojas, Palawan, Medellin, Carmen, Carcar at Mualboal sa Cebu, Dawi sa Bohol, Manolo Fortis sa Bukidnon at Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Nasa 22 pa ang karagdagang TRAs na natukoy para magsilbi sa mga lokal at dayuhang turista sa buong Pilipinas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Samantala, Kamara bukas sa panukala na magkaroon ng batas para sa regulasyon ng social media. Parang dapat lang talaga. Dapat lang. Idetalye mo, RH12, Milky Naganan, Manang Milky. Kaya at Ray, bukas sa mga mambabatas na magkaroon ng batas para sa regulasyon ng social media o SOCMED. Kasunod ito ng hiling sa Kongreso ng Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas na magpasa ng batas para bumuo ng National Social Media Regulatory Board. Ayon kay Congressman Chino Almario, Vice Chairman ng House Committee on Information and Communications Technology, kailangang pag-aralang mabuti ang anumang panukala para sa regulasyon ng social media. Sabi ni Almario, ito ay para mabalanse ang freedom of speech na paglaban naman sa fake news. Paliwanag pa ni Almario, pwede itong simulan sa pamagitan ng pag-verify ng mga social media accounts. Sa ganitong paraan niya, matutukoy kung totoong tao ba ang nasa likod ng social media account. Para naman kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, mahalaga ring ipatupad ng tama ang kasalukuyan ng mga batas na mayroong kaugnayan sa cybercrime. Sa panig ni Lanao del Norte Representative Khalid Dimaporo, sana ay gawin itong prioridad ng Kongreso, lalo na kung ang freedom of speech ay makaka-apekto
sa pambansang seguridad. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si New Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Salamat, Milky Rigunan. RH Break Time. O yun daw hong boto para sa economic cha-cha sa Senado, abay kulang pa. So, hindi pa uusad pag ganon. Kulang pa, nagray butos da. Kurang pa yapaw. May merienda pa eh. Ating alamin sa report nila sila kay Raymond, fresh from Pag-asa Island. Oo. Mula kay RH28, Lakay Raymond at Paas, Lakay Raymond. Ray at Mistaya, kapos pa ang bilang ng mga senador na pabor sa paggamyenda sa mga economic provisions ng ating saligang batas alinsunod sa resolution of both houses number 6. Ito ang inamin ni Senate President Juan Miguel Zubiri pagkatapos ng public consultation ay sinagawa sa Baguio City. Sa ngayon ay 15 hanggang 16 na senador pa lamang ang pabor sa resolution of both houses number 6, kaya kulang pa sila ng 2 para makamit ang 18 boto na kailangan. Aminado si Zubiri na kailangan pa nilang kumbinsihin ang kanilang mga kasamahan upang ito ay suportahan. Alinsunod sa ating konstitusyon ay kailangan ng 18 boto o 3/4 vote ng Senado para sa anumang pagbabago sa ating saligang batas. Isa ito sa dahilan kung kahit hindi maaring mangyari ang hamon sa kanila ng Kamara de Representantes na iratsada ang cha-cha. Kabilang sa mga naunang nagrehistro ng pagtutol sa cha-cha ay sina Senador Nancy Binay, Cynthia Villar, Amy Marcos, Coco Pimentel at Risa Hontiveros. Posibleng makasama daw nila dito sa Hanay sila Senador Mark Villar dahil kung nasa ng kanyang nanay ay kasama rin sila Senador Chis Escudero at Senador Grace Poco. Para sa kauna-una. Lakay Raymond. Yes, Lakay. Sa Pag-asa Island ba, dinig ba doon yung dinig na ba doon ng China? Malayo pa, di ba? Hindi masyadong hindi ko pa yung ating dahil doon sa punong activity kasi kahapon, hindi masyadong walang masyadong ang pinakamadaling paliwanag lang doon lang kung gaano kalapit yung influensya ng China ay tanaw na tanaw yung kanilang malalaking barko. Yung mga barko nila, yun. Ikaw ay nakatayo doon sa dulo ng runway ng Pag-asa. Kitang-kita, mabibilang mo isa-isa yung mga barko na naglalakihan na naroroon na nakabantay. So, ang pakiramdam, sila kalapit. Ganun, ang pakiramdam la kay Raymond, para kang nagmumuni-muni dito sa may Harbor View, dito sa tapat natin, Harbor Square. Ayan, halos ganyan. Ganyan. Bagamat hindi naman yung kasi yung gasyadong dikit, pero ang tansya na nila is mga 3 to 4 miles daw yung layo. Tanaw na tanaw. Ang sabi nga nila isang nautical mile is 1.8 kilometers. So about kung 3 miles, about mga nasa 6 na kilometro lang ang layo. So parang ang feeling mo pala doon, ang feeling mo doon, Lakay Raymond, nasa China ka na. Kasi di ba pagpasok mo pa lang doon, parang napapaligiran na. May welcome sa'yo eh. Welcome to ano ba nakalagay Lakay? Welcome to China ba 'yon? Republic of China? Welcome to China. Kailangan mo daw mag-international roaming. Wow. Para welcomes you to China. Stay connected. If you did not pre-book a data roaming pack before leaving the Philippines, simply turn on your data roaming. Ganon. International roaming. Wala ka na pala sa Pilipinas, no? Pero Pag-asa Island yan, sa atin yan eh. Di ba? Wow. Ayan, yun na nga. Kaya kung minsan, doon nga na pag-uusapan yung mga pumapasok yung mga kwentong gaya nito, pinag-uusapan sa Baguio kanina yung cha-cha. Paano mo isisingit yung usapin ng cha-cha sa problemang napakatitinding kinakarap natin ngayon? Ganun yun yung lagi ang challenge sa Senado, Dakay Ray at saka Mistaya, ang matindi yung pinag-uusap natin tungkol sa cha-cha. Pero alin ba ang mas matinding problema? Yung problema sa cha-cha o problema sa West Philippine Sea? Mas matimbang yun dyan. Pumapasok yung mga tanong sa mga senador. Kaya sa kanilang tingin, maliban dyan sa West Philippine Sea ay yung mga problema natin sa presyo ng mga napakamamahal na bilihin, alin ang mas tanggap-tanggap na ating pag-usapan yung
problema sa ngayon o kaya yung tiyatsa na isinusulong Saka ito ng pa. ibang mga sektor. Mayroon ng babala ang China, baka raw arestuin na raw yung mga trespasser dyan sa kanilang teritoryo. Ha? Correct. Kung kino-consider ng China na sa kanila ang pag-asa, di ba, pang lugar sa West Philippine Sea, abay lahat tayo maaresto dyan. Sa sarili nating teritoryo. Aarestuin ka sarili nating teritoryo. Wow! Very sad. Nako. Siguro naman magre-react uli mga senador dyan. Ano? Gawa ng aksyon. Wag lang Salamat, reaction. Lakay. And welcome back sa mainland Luzon. Philippines. Mainland Philippines. Ayan. Thank you, Lakay Raymond. Balik sa inyo, Ray at Ms. Diane. Thank you so much. RH Break Time. Kasong isinampa ni dating COMELEC Chair Harriet Demetrio laban sa isang pari na umano'y nangutya kay Mama Mary. Ibinasura ng korte. I-detalye mo RH5 Val Gonzalez. Val. Ms. Kaya ay binasura na nga ng Quezon City Regional Trial Court Branch 224 ang kaso laban sa isang pari ng Archdiocese of Manila Office of Exorcism na inireklamo kay dating Sandigan Bayan Associate Justice Harriet Demetrio. Sa siyam na pahinang desisyon, kinatigan ng korte ang petisyon ni Father Winston Cabading. Ayon sa korte, bigo si Demetrio na mapatunayan na nagkaroon ng paglabag si Father Cabading at kung nakapanakit ito ng religious feeling. Batay sa reklamo ni retired Justice Demetrio, tahasa naman ng inalipusta ni Father Cabading sa kanyang lecture sa Basic Catholic Theology on Angels and Demons ang mga pagpapakita ng himala ng Birheng Maria. Bukod dito ay binapikos din naman ng pari sa isang komperensya ang mga aparisyon ni Mama Mary sa Lipa City, Batangas na hindi lamang paghamak kay Mama Mary kundi maging sa mga deboto. Si ex-Justice Demetrio ay deboto ng Our Lady of Mary Mediatrix of All Grace sa Lipa City kung saan nagkaroon ng apparition dito si Mama Mary noong Nobyembre ng taong 1948. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Val Gonzalez. RH Break Time. Abay, bago tayo mag-commercial, Miss Thea, saan sila pwedeng tumawag pag gusto nila magkapera? Ayan, Yun. dahil meron tayong mas malakas promo sa ating palatuntunang break time dito pa rin sa inyong himpilan, ang DZRH. Yes. Tumawag lamang kayo sa 0998-568-9094. Again, 0998-568-9094. Yun. Pilipinas ang oras, 9 minutes bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Naraw! RH Break Time. May winner na, Miss Thea, Ang sa bilis naman. mas malakas sa telepono sa DZRH. Hello! Magandang hapon. Magandang hapon din po. Ano pong pangalan nila, sir? Joseph ng Rosario, Batangas. Joseph ng Rosario, Batangas. Gaano na po kayo katagal nakikinig sa aming himpilan? Batangas, Actually po, kung taon po ang bibilangin po since 1992. Toroy. Tandang-tanda ko pa. Noong 1992, nung una akong makinig sa himpilang DZRH. Sabi niya. Yun. Bakit po kayo nakikinig? Kasi po, kasama po kasi siya sa history ng Pilipinas. Yun, ang galing. Panalo ka na. Kahit wala pang tanong. Oo. So dahil nakatutok lagi si Sir Joseph, ilang taon na po na namamayagpag ang DZRH? 85 years po. Yun! Congratulations! Congrats po, sir. Salamat, kabayan. Huwag niyo po ibababa ang telepono, kakausapin pa po kayo ni Alia o At ni ni Jackie. Miss Josa. Josa, ayan. Para Saka ibigay ni sa inyo ang Jackie. detalye. Marami pong salamat. Thank you so much, sir. Congratulations. Ayan, 1992. Oo, bata pa ako nun. Ano pa lang, 2 years pa lang ako nun. Ay, saan? Sa broadcast. Kala ko sa Earth. Balik po tayo sa ating mga balita, mga kaibigan. Hindi mo ko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sinatang lakas ng Pilipinas na paghandaan ng panibagong banta sa seguridad ng bansa tulad po ng digital warfare. Ayon po sa Pangulo, sa kanyang pagtungo sa Camp Edilberto Evangelista sa may Cagayan de Oro City, nagbabago na raw po ngayon ang panahon, maging ang uri ho ng labanan.
Ayon po kay Pangulong BBM, dapat mapalakas at mapaunlad pa ang kakayanan ng ating mga sundalo sa pakikipaglaban maging sa digital world. Samantala, iginiit ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nasa kamay na ng PNP, LTO at MMDA ang panguhuli sa mga jeep na hindi nagpa-consolidate. Ito ang sinabi ng LTFRB kasunod ng pagsisimula ng crackdown laban sa mga PUV na hindi sumama sa consolidation na itinuring na ngayong kolorum. Pinaalalahanan ng ahensya ang consolidated jeepneys na i-display ang kanilang franchise documents sa dashboard o windshields na kanilang ipinapasada para hindi mahuli. Pero sa panig ng MMDA, hindi pa raw sila pwedeng manghuli dahil wala pang ibinababang guidelines ang Department of Transportation. Sa huling record na inilabas ng LTFRB, aabot sa 81.33% ng PUJs ang sumama sa consolidation na katumbas ng 160,179 units ng jeep sa buong bansa. Pinag-iingat po ng Meralco ang publiko sa nauuso ngayong Bill Reveal Challenge. Trending ngayon sa social media ang pagpapakita ng nagtataas ang bill sa kuryente. Kaugnay po ng matinding init ng panahon. Paalala ho ng Meralco ay hindi daw dapat ipinapakita sa social media ang inyong CAN, ang inyong customer account number, gayon din ang iba pang impormasyon tulad po ng inyong pangalan at ng inyong address. Sa paliwanag naman po sa DZRH ng cybersecurity analyst na si Art Samaniego Jr., maaari daw magamit ng mga masasamang loob ang mga personally identifiable information na ito sa iba't ibang uri ng krimen. Yung minsan, yung iba, hindi lang yung CAN o yung customer account number ang nakikita. Pati yung mga address nila. Opo. Napaka-importante po nito kasi mga personally identifiable information. So ngayon, ang ginagawa nila, hindi nila tinatakpan. Hindi naman po masamang mag-share tayo o sumali tayo sa mga trend. Pero dapat bantayan natin ang mga data o mga personal information natin na hindi ma-expose. Kasi pag na-expose yan, wala nang bawian yan. Pwede yung gamitin ng mga masasamang loob na pangloko sa mga kamag-anak natin at sa mga malalapit sa buhay. Kaya mag-ingat po tayo sa pag-share. Lagi po natin isipin, bago mo i-reveal yung Meralco bill mo, dapat po nakatakip yung mga personally identifiable details. Pati na yung CAN o customer account number. Hindi ba na-scan yun kahit yung tinakpan? Alin? Yung mga ganun mga information. Pag tinakpan, halimbawa, may pentel pen ka, ginanon mo. Feeling ko hindi na. Hindi na makikita. Kung yung mismo bill lang talaga pinapakita mo, carry lang. Tsaka, do not overshare. Kasi baka mamang isipin ng tao, capable ka magbayad ng ganyang halaga. Target susubaybayan kita. Bubuntutan kita. Kukumustahin kita, Mars. Higit 4 na milyong rehistradong botante ang ide-deactivate na ng Commission on Elections ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia. 4,239,483 botante ang tatanggalin na sa opisyal na listahan ng mga botante sa iba't ibang mga kadahilanan. Kabilang dito ang kabiguang bumoto sa 2 magkasunod na eleksyon. Pinakamarami sa 2 beses hindi nakaboto sa Calabarzon na umabot sa 733,245 voters at sinundan naman ng Central Luzon na aabot sa 503,280 voters. RH Break Time. Samantala naman, higit daw po sa 85 milyong pisong halaga ng illegal drugs ang nakumpiska ng mga otoridad sa magkakaiwalay na operasyon sa Metro Manila. Ayon po kay NCRPO Chief Major General Jose Melencio Nartates Jr., abot po sa 51 katao ang naaresto sa operasyong ikinasa mula May 16 hanggang May 17. Abay, 2 araw lang. Na-recover sa kanilang abot sa 12.6 kilos ng shabu at nasa 165 grams ng marijuana. Samantala naman, maharap naman po ang mga nahuling suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Arestado nga ang dalawang hinihinalang big-time trafficker sa magkahiwalay na buy-bust operation sa Dasmariñas, Cavite. Ayon sa ulat ng Police Regional Office Calabarzon, na-recover sa dalawang suspect ang aabot sa 12.9 million pesos na halaga ng shabu. Nahuli ang suspect na kinilalang si alias Nicasyon kung saan nakuha sa kanya ang 8 sachet na naglalaman ng 800 grams ng shabu at isang tea bag na may 1 kilong shabu. Samantala, nakuha naman kay alias Chayan na isang menor de edad ang dalawang plastic bag na may lamang 100 gramo ng shabu. Kaso, nasa kustodiya na ng kapulisan ang dalawang suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. RH Break Time. Patay ang isang retiradong pulis matapos siyang pagtatagain ng kanyang kainuman. Diyan po sa may Huban, Sorsogon. Ayon po sa Huban Municipal Police Station, nagiinuman daw po ang biktima na si retired police Angel Dr. Balesa. At ang suspect na kanyang kainuman na si Rogelio Certeza Dineros, nang magkaroon daw po ng away, hindi nagkaunawaan. Umuwi umano sa kanilang bayang suspect at bumalik na may dalang itak. Pinagtatagaan ng ilang beses ang biktima sa may ulo at iba pang bahagi ng katawan. Ano ba naman yan? Karumal-dumal naman yan? Ano, bakit ha? naman ganun? Ba't naman sobra namang galit yan? Ano ha? Nadahilan daw po na agaran nitong pagkamatay. Samantala, agad naman pong inaresto ang suspect sa isang checkpoint sa Barangay Pangpang, Sorsogon. Samantala, isa lang ang nakasungkit na mahigit sa 74 million pesos na jackpot prize sa 642 Lotto kagabi. Ayon sa PCSO, nahulaan ng solo winner ang lumabas na numero na 11, 23, 5, 22, 24 at 3 na wala sa mga inaalagaan kong number. Wow, kala mo naman talaga. Nakataya sa nabanggit na draw ang 74.7 million pesos sa jackpot prize. Wala namang nanalo sa bulahan ng 649 Super Lotto na may jackpot prize na mahigit 15 milyong piso. Wow. At winning numbers ay 515, 449, 30 at 27 na wala pa rin ang mga napipili kong numero. It makes you smile. If not, then you're... Buti pa siya, no? Araw-araw na holiday sa kanya. Hindi din. Dapat magkananalo ka na. Dapat magtatrabaho pa rin siya. Dapat din. Dapat kung ano yung kanyang trabaho pa rin. Para hindi mababawasan yung ipon mo. Parang ipon mo na lang siya. Iset aside mo siya as ipon. Kunwari na lang tapos bigla na lang sa isang umaga may bagong-bagong kotse. Yung palang trabaho niya, laborer. Oh, di ba? Magkotse dapat bahay agad. Di ba? Para kung wala ka pa sariling bahay, feeling ko dapat bahay. Dapat bahay muna. Balay. Saka nilakwat siya. Balay pa eh. Kasi gagamit mo siya in case sa future, di ba? At sa ating showbiz, Miss Thea, 7 Pinoy pasok sa Forbes 30 Under 30 Asia 2024 list. Detalye mo kung sino-sino sila. Showbiz Princess Alie Catlo IV. Lakay Ray at Miss Thea, inilabas na ng Forbes ang 30 Under 30 Asia list at kabilang nga rito ang 7 Pinoy. Ito ay mga nasa larangan ng entertainment, media, advertising at sports. Ayon sa Forbes, pasok sa listahan ng mga individual sa Asia na wala pang 30 anyos ang edad at mga nanguna sa transformation sa kanilang mga industriya at nagbibigay inspirasyon sa kanilang henerasyon. Isa sa mga kinilala ay si Easy Neal, 25 years old, rapper na umawit ng kantang Panalo na tumatalakay sa nasyonalismo. Sunod si Micaela Reyes, 29 years old, co-founder ng isang cross-border payment startup na umaabot ang serbisyo hanggang sa higit 150 mga bansa. Nasa listahan rin si Joshua Serafin na nasa larangan ng sining at nakabase sa Brussels, Belgium. Pinalala rin ng 23 years old na si Chia Amisola, isang Pinoy internet artist. Si Amanda Kua, 21 years old na founder ng isang newsletter tungkol sa tech at startup. Kasama rin si Abigail Marquez, 23 years old na popular sa social media bilang Lumpia Queen dahil sinusubukan niyang lutuin ang iba't ibang mga pagkain Pinoy sa lumpia wrapper.
Ang kilalang pharmacist sa social media na si Archie Larga ay kabilang din sa listahan. Ipinapaliwanag niya sa TikTok kung paano ang tamang paggamit sa mga gamot. Sa katunayan ay ginawaran din siya ng TikTok Philippines ng Best Educational Content Creator. At yan ang latest para sa Break Time Showbiz. Ba siya dyan? Wala, inaabangan ko yung prinsesa ng bayan? Oo, Lakay, siguro hindi pa nila ako nakikilala. Magpapakilala nga tayo sa Pulse Magazine. Oo, gusto ko lang sabihin na hindi mo na ako maasahan dyan, number one. No. Over 30 na. Oo nga, buti pa si prinsesa ng bayan, pwede dyan. Correct. Under 30. Oo. Ang alin ba, waistline? Na? Waistline? Ano bang waistline? Oo, malit lang waistline yun eh. Nipis yan eh. Salamat, Miss Aliyah, prinsesa. Back to you, Lakay Ray at Miss Thea. Thank you so much. Yan ang ating prinsesa ng bayan. Disney princess? Ayaw niya maging prinsesa ng bayan. Bakit? Gusto niya Disney princess. Oo, Disney princess nung inaapi ng madrasta or nung nakakuha na ng Prince Charming. Klaruhin nyo. Break time. Yan po ang kabuuan ng Break Time. Ngayon pong hapong ito, mga kaibigan ng Thank God It's Friday. Thank God It's Friday! Oo nga, no, biyernes sa pala, no, ha? Enjoy po, enjoy sa weekend, ano, ha? Oo, 2 weeks po. pa. 2 weeks pa. Para? Sweldo. Isang alam po nila kay Mayor Deo Macalman niyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Theo Pecho Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sinagsagito ang programang Balansyado. Kasama sina Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Pilipinas ang oras, 8 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon.